Magandang araw sa inyong lahat mga kapatid. Muli tayong datako sa ating pag-aaral, sa ating serye sa Gospel of John. At kung kayo po ay nandyan na, pakibukas po kayo sa akin sa John chapter 5 verses 16 to 18. Tatalakayin po natin magmula verse 16 hanggang verse 23. Subalit sa pagkakataong ito, babasahin lang natin ang verse 16 hanggang verse 18. John chapter 5 verses 16 through 18. Ito na po, basahin ko po sa Tagalog. At dahil dito'y pinag-usig ng mga Hudyo si Jesus, sapagkat ginagawa niya ang mga bagay na ito sa araw ng Sabat. Datapwat sinagot sila ni Jesus, hanggang ngayon gumagawa ang aking Ama, at ako'y gumagawa. Dahil dito nga'y lalo ng pinagsikapan ng mga Hudyo na siya'y patayin, sapagkat hindi lamang sinira ang araw ng Sabat, kundi tinatawag din naman ng kanyang sariling Ama ang Diyos, na siya'y nakikipantay sa Diyos. Manalangin tayo. Aming Ama sa langit, kami po ay muling dumudulog sa iyo sa araw na ito. Panginoon, samahan mo po kami sa pangangaral ng iyong salita. Tulungan mo kami, Panginoon, na buksan mo ang isipan at puso ng bawat isa upang ang kapahayagan ng iyong salita ay maunawaan namin sa tulong ng iyong Santong Espiritu. Dalangin po namin na magligtas po kayo sa araw na ito ayon sa iyong kalooban. Dalangin ko rin, Ama, na ang pangalan lamang ni Jesus ang aming maitataas sa aming kalagitnaan at siya lamang ang aming mapapapurihan. Ito po ang aming samong dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Sa ating nasaraang pag-aaral, pinalakay natin ang mensaheng pinamagatang paano ipinapakita ni Jesus ang makapangyarihan niyang kalooban bilang Diyos. How Jesus displays His sovereign will as God. Ito ay patungkol sa pagpapagaling ni Jesus sa araw ng Sabat sa isang lalaking 38 taon nang may sakit. Dahil sa pagpapagaling niyang ito sa araw ng Sabat, sinabi sa talatang 16, na sinimulan siyang usigin ng mga Hudyo. Kung kaya sa talatang 17 hanggang 18, sinagot sila ni Jesus, hanggang ngayon gumagawa ang aking Ama at ako'y gumagawa. Dahil dito nga'y lalong pinagsikapan ng mga Hudyo na siya'y patayin. Tignan ninyo, sa talatang 16, siya ay sinimulang usigin dahil sa pagpapagaling sa araw ng Sabat. Subalit, pagdating sa talatang 18, hindi lang siya inusig, kundi pinagsikapan pang patayin. Bakit? Ano ang nalabag ni Jesus na ang katumbas ay parusang kamatayan? Tuloy natin ang pagbasa sa talatang 18. Sapagkat hindi lamang niya sinira ang araw ng Sabat, kundi tinatawag din naman na kanyang sariling Ama ang Diyos, na siya'y nakikipantay sa Diyos. Ibig sabihin, ipinapantay ni Jesus ang sarili niya sa Diyos. At sa kanilang relihiyon ng Judaismo, ito ay blasphemy o mabigat na kasalanan ng paglapastangan sa Diyos na ang parusa ay kamatayan. Nagkamali lang ba ang mga Hudyo ng paratang kay Jesus? Hindi. Malinaw at naintindihan ng mga Hudyo na ipinapantay ni Jesus ang sarili niya sa Diyos. Bakit? Dahil kung nagkamali lamang sila ng pagkaintindi, mismong si Jesus ang magtatama sa kanila. Bakit? Dahil ang ipantay ng isang tao ang sarili niya sa Diyos, ito ay kasalanan ng idolatry o pagsamba sa Diyos-Diyosan, at alam iyon ni Jesus. Ngunit hindi ito idolatry para kay Jesus dahil hindi ipinapantay ni Jesus ang sarili niya sa Diyos bilang tao, kundi bilang ikalawang persona ng Diyos. At makikita natin sa mga sumunod na talata na lalong pinatunayan ni Jesus na kapantay siya ng Diyos Ama. Hindi sinasabi ni Jesus na bukod sa Diyos, siya ay Diyos din, dahil iisa lang ang Diyos. Kundi sinasabi niya na ang Diyos Ama at ang Diyos Anak ay iisang Diyos. Kaya nga sinabi niya sa John chapter 10 verse 30, Ako at ang Ama ay iisa.
there is only one God in three divine person. God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Hindi tayo nagtuturo at hindi tayo naniniwala na tatlo ang Diyos, kundi iisa lang ang Diyos. Ang tatlo sa kanila ay ang kanilang persona. At ito ay malinaw na itinuturo ng Biblia. Sa kasalukuyan nating panahon, katulad ng mga Hudyo, marami ang hindi kumikilala kay Jesus bilang anak ng Diyos o bilang Diyos. Bagamat naniniwala ang marami na si Jesus ay tagapagligtas, ngunit hindi nila kinikilala si Jesus bilang Diyos, kundi tao lang. Subalit sa paanong paraan inaangkin ni Jesus sa mga talatang ating pinag-aaralan, nakapantay siya ng Diyos. Pakinggan natin ang mensaheng ito na pinamagatang How Jesus makes Himself equal with God. How Jesus makes Himself equal with God. Gaano kahalaga ang katuroang ito? Paano ipinapantay ni Jesus ang sarili niya sa Diyos? Gaano kahalaga ang pagkaunawa ng katuroang ito sa pagiging Diyos ni Jesus? Kung sinasabi ng ilan na hindi doktrina ang kailangan natin sa Kristyanismo kundi pagmamahalan lang, nadaya ka na ni Satanas. Dahil paano mo magagawang mahalin ng tama ang Diyos kung hindi mo siya lubusang nakikilala ng ayon sa itinuturo ng Biblia? At ang pagtuturo ng salita ng Diyos sa Biblia ay tinatawag na doktrina. Ang tamang pagkaunawa at pagkakilala sa kalikasan ng persona ni Jesus ang pundasyon ng pananampalatayang nakapagliligtas. Kung nagkamali ka ng pangunawa at pananampalataya sa bahaging ito, maaari kang mahulog sa isang kulto at hindi ka maililigtas ng pananampalatayang mayroon ka. Ang katuroang ito ang pundasyon ng lahat ng praktikal na aspeto ng kabanalan sa Kristyanismo na dapat nating ipamuhay. Kung pinapahalagahan itong ituro ni Jesus sa Biblia para maipakilala niya ang sarili niya at para mapakinggan ng mga sasampalataya, dapat din natin itong pahalagahan at ituro. Paano nga ba ipinapantay ni Jesus ang sarili niya sa Diyos? Bakit sinabi ng mga Hudyo sa talatang 18 na ipinapantay ni Jesus ang sarili niya sa Diyos? Ano ba ang sinabi sa kanila ni Jesus sa talatang 17 na ikinagalit ng gusto ng mga Hudyo na siyang nagtulak sa kanila para pagplanuhan nilang ipapatay si Jesus? Mabuti pa ibasahin muli natin ang talatang 17. Sabi rito, tatapwat sinagot sila ni Jesus, hanggang ngayoy gumagawa ang aking Ama at ako'y gumagawa. Ito ang sinabi ni Jesus na labis ikinagalit ng mga Hudyo. Nang personal na tawagin ni Jesus ang Diyos na aking Ama. Ang personal na tawagin ang tawaging aking Ama ang Diyos ay bagay na hindi pagtatangkaang sabihin ng kahit sinong Hudyo. Dahil sa pangunawa nila, iyon ay isang malaking paglapastangan sa Diyos na may parusang kamatayan. Bakit? Bagamat kinikilala ng mga Hudyo na ang Diyos ay kanilang Ama bilang manlilikha, na siyang pinanggalingan ng lahat ng nilalang, ngunit hindi nila magagawang tawagin ng personal ang Diyos na aking Ama, na katulad ng ginawa ni Jesus. Bakit? Dahil sa kultura at paniniwala nila, kapag tinawag mong Ama si ganito o sinabi mong anak ka ni ganito, sinasabi mo rin na kung ano ang katangian ng Ama niya, ay katangian din niya bilang anak. Halimbawa, sa Biblia, kapag sinabi nilang sons of Belial, sinasabing ang ama nila ay ang demonyo dahil sila ay kasing sama ng ama nilang demonyo. Ikalawa, ang magkapatid na sina Apostol John at James ay tinatawag na sons of thunder dahil sila ay katulad din ng ama nila na mainitin ang ulo tulad ng kulog.
At ikatlo, sa John 8:44, tinawag ni Jesus ang mga pinuno ng Hudyo na mga anak ng dyablo. Bakit? Dahil ang dyablo ay murderer at false accuser. At dahil pinagpaplanuhan nilang patayin si Jesus at inaakusahan nila ito na nagpapagaling sa kapangyarihan ng demonyo. Ang kultura ng lingwahe nilang ito ay tinatawag na Hebraism. Ibig sabihin ng Hebraism, kung ano ang katangian ng ama ay siya ring katangian ng anak. Kung ang ama ng isang ibon ay agila, ang anak niya ay may katangiang hindi tulad ng titiw o manok, kundi katangian rin ng agila. Kung ang ama ay tao, ang katangian ng anak ay tao rin. Kung ang ama niya ay Diyos, siya na anak ay Diyos din. At ganito kabigat para sa mga Hudyo, kaya hindi nila tinatawag na ama ang Diyos personally. Para sa kanila, nang tinawag personally ni Jesus ang Diyos na kanyang ama, para na nitong sinabi na siya bukod sa kanyang amang Diyos ay Diyos din. At para sa kanila, kasalanan ito ng idolatry o paglapastangan sa Diyos ng Israel. Kaya nasyak silang lahat ng tawagin ni Jesus ang Diyos na kanyang ama. Kaya nang tinawag ni Jesus ang Diyos na kanyang ama, sinasabi rin niya na kung ano ang likas na katangian o attributes ng Diyos, ay likas din na katangian o attributes niya. Ibig sabihin ng attributes ay likas na katangian. Paano ipinapantay ni Jesus ang sarili niya sa Diyos? How Jesus makes himself equal with God. Point number 1, Jesus makes himself equal with God in attributes. Jesus makes himself equal with God in attributes. Ang ibig sabihin ng attributes ay likas na katangian. Nang tawagin ni Jesus na ama, nang tawagin ni Jesus personally na ama niya ang Diyos, ipinapantay niya ang sarili niya sa likas na katangian ng Diyos dahil siya at ang ama ay iisang Diyos. Kung babalikan natin ang talatang 16, matapos magpagaling si Jesus, naalala nyo sa araw ng Sabat, sinimulan siyang usigin ng mga Hudyo. At pagdating sa verse 17, sinagot sila ni Jesus. Sinabi niya, hanggang ngayon gumagawa ang aking ama at ako'y gumagawa. Sinabi sa talatang ito na sinagot sila ni Jesus. Sinagot ni Jesus ang mga paratang nila sa kanya na sinuway ni Jesus di umano ang iniuutos ng batas tungkol sa Sabat. Ngunit paano sila itinuwid ni Jesus? Sinabi ni Jesus, hanggang ngayon gumagawa ang aking ama at ako'y gumagawa rin. Bakit niya sinabi ito? Anong kaugnayan itong sinasabi niya? Ipinapaliwanag sa kanila ni Jesus kung ano ang tunay na layunin ng Sabat at ang kaugnayan nito sa salitang paggawa. Sinabi ng Biblia sa Genesis chapter 2 verses 1 to 3 na matapos likhain ng Diyos ang lahat ng bagay sa loob ng 6 na araw, nagpahinga ang Diyos sa 7th araw at tumigil sa paggawa o sa paglikha. Subalit ang tanong, nang sabihing nagpahinga ang Diyos, ibig bang sabihin ito ay napagod siya? Hindi! Hindi siya katulad ng tao na kaya nagpapahinga ay dahil napapagod. Bakit? Dahil hindi napapagod ang Diyos. Ang ibig lang sabihin ng nagpahingang Diyos, siya ay huminto o tumigil na sa paglikha sa 7th araw dahil sa loob ng 6 na araw ay nalikha niya na ang dapat niyang likhain. Kaya bilang pagbibigay galang sa araw ng Sabat, kung paanong huminto ang Panginoon sa paglikha sa 7th araw, tayo rin naman ay dapat huminto o magpahinga sa trabaho na ginagawa natin sa loob ng 6 na araw at ilaan natin ito sa 7th araw upang ilaan natin ang ating espiritu sa pasasalamat at pagsamba sa Diyos sa araw ng pamamahinga o ng Sabat. Ngunit hindi nakapaloob ang Diyos sa araw ng pamamahinga. Bakit? Dahil hindi napapagod ang Diyos.
kundi patuloy na gumagawa. Ito ang dahilan kung bakit sinabi ni Jesus sa verse 17, hanggang ngayon gumagawa ang aking Ama, kahit na Sabat, at ako'y gumagawa. Ibig niya sabihin, kung paanong ang Diyos Ama, matapos ang paglikha ay patuloy na gumagawa hanggang ngayon, siya din nakapantay ng Diyos, ay patuloy din gumagawa kahit araw ng Sabat. Jesus claims equality with God in attributes. Inangkin ni Jesus, nakapantay niya ang Diyos sa kanyang katangian o kalikasan. Ano ang katangian o kalikasan ang tinutukoy ni Jesus? Nakapantay niya ang Diyos. Siyempre, ang lahat ng katangian at kalikasang mayroon ng Diyos ay mayroon din si Jesus dahil iisa lang silang Diyos. Ngunit ang attributes na nais niyang bigyang din dito ay ang kalikasan ng Diyos na hindi napapagod at patuloy na gumagawa. Ibig sabihin, bagamat tapos na ang paglikha ng Diyos, patuloy siyang gumagawa. Sa paanong paraan siya patuloy na gumagawa? Sa Hebrews chapter 1 verse 3, sinabi dito na kung ano ang Diyos ay gayon din ang anak. Sinabi rin dito na si Kristo, tulad ng Diyos, siya ang nag-iingat sa kanyang mga kamay ng lahat ng bagay na nilikha ng Diyos sa pamamagitan ng kapangyarihan ng kanyang salita. Ano ang ibig sabihin nun? Nilikha ng Diyos ang lahat ng bagay sa pamamagitan ni Kristo. At matapos likhain ni Jesus bilang Diyos, ang araw, buwan, mga bituin at lahat ng mga planeta, hindi siya huminto sa paggawa. Sa halip, patuloy niyang hinahawakan at pinakikilos ang lahat ng planeta sa buong universe sa kani-kanilang tamang orbit para hindi sila magkabangguan. Ito ang ibig sabihin ng English Standard Version ng Hebrews chapter 1 verse 3. He upholds the universe by the word of His power. Bagamat tinapos na ng Diyos ang paglikha sa buong universe, pero sinusustain at patuloy na iniingatan ng Diyos sa pamamagitan ng pagkontrol ng kapangyarihan ni Jesus upang hindi mawala sa hulog at alignment ang buong universe. Bakit? Dahil, alam nyo, 1 minuto lang magpahinga ang Diyos, magbabanggaan ang lahat ng planeta sa universe. Hawak ng Panginoon ang buong universe, salamat na lang, hindi siya napapagod. Kaya, dahil kung napapagod ang Diyos natin, mapapahamak tayong lahat. Ang Diyos Ama ay kapantay ni Jesus dahil sila ay iisang Diyos. Kaya si Jesus hindi rin napapagod at patuloy na gumagawa kahit sa araw ng Sabat. Bukod sa patuloy na nagtatrabaho ang Diyos sa universe, patuloy din siyang gumagawa dahil patuloy siyang lumilikha ng buhay sa bawat batang ipinapanganak at patuloy niyang hinahatulan ng bawat taong namamatay. Kaya patuloy din siyang tumutugon sa lahat ng mga dalangin natin at patuloy na ginaganap ang kanyang mga pangako. Kaya hindi tumitigil si Jesus bilang Diyos sa paggawa at hindi siya napapagod. Ito ang dahilan kung bakit sinabi ni Jesus sa verse 17, hanggang ngayon gumagawa ang aking Ama at ako'y gumagawa rin. Kung paanong patuloy na gumagawa ang Diyos, sinabi niyang katulad ng Ama, siya din ay patuloy na gumagawa. Kaya ang Diyos ay maaaring gumawa ng mabuti kahit sa araw ng Sabat dahil hindi siya sakop ng batas patungkol sa araw ng pamamahinga. Gayun din naman si Jesus na anak ng Diyos. Tulad ng Diyos Ama, siya ay patuloy na gumagawa at nagpapagaling kahit sa araw ng Sabat dahil katulad ng Diyos, hindi siya sakop ng batas ng Sabat. Bakit hindi siya sakop ng batas ng Sabat? Alam niyo, 3 beses niyang sinabi sa Mateo chapter 12 verse 8, sa Mark chapter 2 verse 28 at Luke chapter 6 verse 5 na siya ang Panginoon ng Sabat. Sinabi niya, I am the Lord of the Sabbath. Ang Sabat ay ginawa lang niya. Kung paanong hindi ang Panginoon ang susunod sa atin dahil tayo nilikha niya lang at siya ang Panginoon, kung kaya siya ang dapat natin sundin,
At kung paano ang Diyos Ama ay hindi nagpapailalim sa batas ng Sabat, gayon din naman hindi rin nagpapailalim si Jesus sa batas ng Sabat. Subalit dahil sa hindi nakikilala ng mga Hudyo na si Jesus ay Diyos at Panginoon ng Sabat, buong akala nila na nilalabag ni Jesus ang Sabat. Anong sinasabi ng mga talatang ito sa atin? Kung kinikilala natin si Jesus na tagapagligtas, ngunit hindi natin siya kinikilala bilang Diyos na kapantay ng Diyos Ama, sa halip kinikilala lang natin siya na tao lang, nilalapastangan din natin si Jesus. Bakit? Sapagkat kung sinasabi ng mga Hudyo na nilalapastangan ni Jesus ang Diyos dahil ipinapantay nito ang kanyang sarili sa Diyos, hindi ba paglapastangan din kung ipinapantay lang natin si Jesus sa tao, sa halip na sa Diyos din na nagkatawang tao? Kahit sabihin pa ng iba na kinikilala nila si Jesus bilang tagapagligtas, ngunit katulad ng mga Hudyo na tinatanggihan nila ang pagka-Diyos nito, hindi rin nila tunay na tinanggap si Jesus. Bakit? Dahil hindi nila ito tinanggap ng buong buo bilang tagapagligtas at bilang Diyos na nagkatawang tao. Si Jesus na ating tagapagligtas ay hindi katulad ng ordinaryong tao. Siya ay hindi napapagod, kundi patuloy na gumagawa. Bagamat napapagod siya sa katawan niyang tao, subalit bilang Diyos, hindi siya napapagod. Patuloy siyang nagliligtas, patuloy na tumutugon sa ating mga panalangin, patuloy na nagpapagaling, at patuloy na binabagong ating buhay at hindi siya napapagod. Hindi siya napapagod sa kakapakinig ng ating mga dalangin. Hindi siya napapagod sa pagliligtas. Hindi siya napapagod sa pagpapatawad dahil hindi lang siya tagapagligtas at Panginoon, kundi Diyos na nagkatawang tao. How Jesus makes himself equal with God. Paano ipinapantay ni Jesus ang sarili niya sa Diyos? Jesus makes himself equal with God in attributes. Ipinapantay ni Jesus ang sarili niya sa Diyos sa kanyang katangian bilang Diyos na hindi napapagod kundi patuloy na gumagawa. At para sa ikalawang puntos, basahin natin ang talatang 11. Sumagot nga si Jesus at sinabi sa kanila, katotohanan sinasabi ko sa inyo, hindi magagawa ang anak ng anuman sa kanyang sarili kundi ang makita niyang gawin ng Ama. Ano ibig sabihin noon? Sinasabi ni Jesus na kung ano ang makita niyang ginagawa ng Amang Diyos, ay iyon din ang ginagawa niya. Hindi siya gumagawa ng anumang bagay na kaiba sa ginagawa ng Amang Diyos. Ibig sabihin, ipinapantay niya ang sarili niya sa Diyos sa kung ano ang nagagawa ng Diyos. Yun din ang nagagawa niya. Bakit? Magagawa bang pantayan ng sinumang tao ang kayang gawin ng Diyos? Hindi. Ngunit nagagawa ni Jesus kung ano ang ginagawa ng Diyos dahil ang Diyos Ama at si Jesus ay iisang Diyos. Paano ipinapantay ni Jesus ang sarili niya sa Diyos? How Jesus makes himself equal with God. Point number 2. Jesus makes himself equal with God in activity. Jesus makes himself equal with God in activity. Ano ba ang tinutukoy ni Jesus na ginagawa ng Ama na ginagawa niya rin? Una ay ang pagpapagaling. Nang nasa ilang ang mga Israelita, nangusap ang Diyos sa kanila sa pamamagitan ni Moises. At ito ang sinabi ng Diyos sa kanila sa Exodus chapter 15, verse 26. At sinabing, kung iyong didinggin ng buong sikap ang tinig ng Panginoon mong Diyos, at iyong gagawin ng matuwid sa kanyang mga mata, ay wala akong ilalagay na karamdaman sa iyo na gaya ng inilagay ko sa Ehipsyo, sapagkat ako ang Panginoon na nagpapagaling sa iyo. Anong sabi ng Diyos? I am the God that healeth thee.
Sinabi ng Diyos sa talatang ito na siya ang Diyos na nagpapagaling. Kaya hindi naman sa ating nakaraang pag-aaral, tinalakay din natin kung paano ipinapakita ni Jesus ang makapangyarihan niyang kalooban sa pagpapagaling bilang Diyos. Ito ay patungkol sa pagpapagaling ni Jesus sa araw ng Sabat sa isang lalaking 38 taon ang may sakit. Una, ipinakita niya rito ang kanyang makapangyarihang kalooban bilang Diyos kung saan pinagagaling niya ang sinumang niloob niyang pagalingin. Jesus heals anyone He wills. Bakit? Dahil si Jesus bilang anak ng Diyos ay mabuti kahit sino paman, maging sa mga hindi karapat-dapat, hindi mapagpasalamat at walang utang na loob katulad ng lalaking pinagaling niya. Si Jesus, tulad ng Diyos, ang tunay na nagtatakda kung sino at ilan ang gusto niyang pagalingin ayon sa mabuti at minagaling niyang layunin. Dahil katulad ng Ama, si Jesus din ang Diyos na nagpapagaling. Ikalawa, ipinakita niya rin ang kanyang makapangyarihang kalooban bilang Diyos kung saan pinagagaling niya hindi lang ang sino man, kundi maging sa anumang paraan ng pagpapagaling na gustuhin niya. Jesus heals in any way He wills. Jesus heals anyone He wills, and Jesus heals in any way He wills. Nagpapagaling siya, may pananampalataya man o wala. Nagmamakaawa man o hindi, ay pinapagaling niya. May pananalangin man o wala. At ikatlo, ipinakita niya rin ang kanyang makapangyarihang kalooban bilang Diyos, kung saan pinapagaling niya hindi lang ang sino man at sa anumang paraan, kundi maging sa anumang panahon na niloob niya. Jesus heals in any time He wills. Kahit anong oras o panahon na gustuhin niya, o kahit sa araw ng Sabat kung saan ipinagbabawal ng reliyong Judaismo, ang pagpapagaling dahil si Jesus ay Diyos na nagpapagaling. Bukod sa pagpapagaling, ang Diyos lang ang may kakayahang magpatawad ng kasalanan. Ito pa yung isang bagay na ginagawa ni Jesus, na ginagawa ng Diyos. Bagamat maaari tayong patawarin ng ating kapwa sa kasalanang personal na nating nagawa sa kanila, ngunit sa anumang kasalanang nagawa natin sa Diyos, Siya lang ang maaaring magpatawad sa atin. Hindi tayo kayang patawarin ng tao sa kasalanang nagawa natin sa Diyos. Katulad ng pagnanakaw, pangangalunya, pagpatay, pagsisinungaling, pagsamba sa Diyos-Diyosan. Ngunit dahil si Jesus ang Diyos Anak, tulad ng Diyos Ama, gawain din niya ang patawarin ng sinumang nais niyang patawarin. Ganito ang sinasabi ng Biblia sa Mark chapter 2, verse 5 to 7. Sabi rito, at pagkakita ni Jesus sa kanilang pananampalataya ay sinabi sa lumpo, anak, ipinatatawad ang iyong mga kasalanan. Ngunit mayroon dong mga nakaupong ilang mga eskriba at nangagbulay-bulay sa kanilang mga puso. Bakit nagsasalita ang taong ito ng ganito? Siya'y namumusong, sino ang makapagpapatawad ng mga kasalanan kundi isa lang, ang Diyos lamang. Sinabi ni Jesus sa lumpo, pinatatawad na ang iyong kasalanan. Nang marinig ito ng mga eskriba, nasyak sila. Bakit? Dahil unawa nila mula sa Biblia ng lumang tipan na ang Diyos lamang ang makapagpapatawad ng kasalanan. At dahil sa hindi nila nakikilala na si Jesus ay Diyos, inakusahan nila si Jesus na nilalapastangan nito ang Diyos. Sa kabilang banda, kung si Jesus ay hindi kinikilala ng iba bilang Diyos, kundi tao lang, hindi pa napapatawad ang mga kasalanan nila. At kung hindi kaya ni Jesus na magpatawad ng kasalanan, hindi rin tayo kayang iligtas ni Jesus mula sa kasalanan. Anong sinasabi ng mga talatang ito sa atin? Ayon sa Gawa, chapter 4, verse 12, wala nang ibang paraang ibinigay ang Diyos para makalapit sa Kanya ang sinumang tao, kundi sa pamamagitan lang ng Kanyang anak, na si Jesus, na siyang tanging daan ng kagalingan, daan ng kapatawaran at daan ng kaligtasan. Kaya kung hindi mo kinikilala si Jesus bilang Diyos, kundi tao lang, hindi mo ring matatanggap ang tunay na kagalingan, kapatawaran at kaligtasan
na tanging kay Jesus mo lang matatagpuan. Bakit? Dahil tanging Jesus lang ang nakagagawa ng anumang bagay na nagagawa ng Diyos. Ngunit ano ang layunin ng Amang Diyos sa lahat ng ito? Basahin natin sa talatang 20. Sapagkat sinisinta ng Ama ang anak at sa Kanya'y ipinakikita ang lahat ng mga bagay na Kanyang ginagawa. Ibig sabihin, sa labis na pagsinta o pag-ibig ng Diyos Ama sa Diyos Anak, dahil sa pagiging masunurin ni Jesus sa Ama hanggang sa kamatayan sa krus, nalulugod ang Ama na ipagkatiwala kay Jesus ang lahat ng ginagawa ng Diyos Ama. Paano ipinapantay ni Jesus ang sarili niya sa Diyos? How Jesus makes Himself equal with God? Jesus makes Himself equal with God in activity. Kung ano ang ginagawa ng Diyos, yun din ang nagagawa ni Jesus dahil siya at ang Amang Diyos ay iisang Diyos. Para sa ikatlong puntos, muli natin basahin ang talatang 20. Sabi rito, talatang 20, sapagkat sinisinta ng Ama ang anak at sa Kanya'y ipinapakita ang lahat ng mga bagay na Kanyang ginagawa. At lalong dakilang mga gawa kaysa sa mga ito ang sa Kanya ipapakita niya upang kayo'y magsipanggilalas. Sinasabi sa talatang ito na matapos sa pagkatiwala ng Diyos Ama at Diyos Anak ang gawain ng pagpapagaling, pagpapatawad at pagliligtas, higit na dakilang mga bagay pa kaysa sa mga ito ang ipinagkatiwala ng Diyos Ama kay Jesus. Ano ang mga bagay na iyon? Ituloy natin ang pagbasa sa talatang 21. Sapagkat kung paanong ibinabangon ng Ama ang mga patay at sila'y binubuhay, gayon din naman binubuhay ng Anak ang Kanyang mga ibigin. Sinasabi dito ni Jesus kung paanong ang Diyos lang ang may kapangyarihang bumuhay ng patay. Gayon din naman, binubuhay ng Diyos Anak ang sinumang loobin niyang buhayin. Kung Diyos lamang ang may kapangyarihang bumuhay ng patay, at kung sinasabi ni Jesus na binubuhay niya rin ang sinumang kanyang loobing buhayin, sinasabi ni Jesus sa mga kausap niya na mga pinuno ng mga Hudyo na siya ay kapantay ng Diyos sa pagbuhay ng patay. Ngunit higit pa dyan ang pinagkatiwala sa Kanya ng Diyos Ama. Ituloy natin sa ang pagbasa sa talatang 22. Sabi rito, sapagkat ang Ama'y hindi humahatol sa kanino mang tao, kundi ipinagkaloob niya sa Anak ang buong paghatol. Sinasabi dito ni Jesus na kung sa Kanya lang ibinigay o ibinibigay ng Diyos Ama ang kapamahalaan sa pagbuhay sa mga patay, sa Kanya rin ipinagkaloob ng Diyos Ama ang kapamahalaan at kapangyarihang magbigay ng huling hatol sa lahat ng tao na Kanyang bubuhayin sa huling paghukom. Ang pagbuhay sa mga patay at pagbibigay ng huling paghatol ay kapamahalaang ang Diyos lang ang makakagawa. At kung sinasabi ni Jesus na siya din ang bubuhay sa mga patay at magbibigay ng huling paghatol, ipinapantay niya ang sarili niya sa Diyos. Paano ipinapantay ni Jesus ang sarili niya sa Diyos? How Jesus makes Himself equal with God. Point number 3. Jesus makes Himself equal with God in authority. Jesus makes Himself equal with God in authority. Sinasabi ng Diyos sa Deuteronomy chapter 32 verse 39 na wala nang iba pang Diyos maliban sa Kanya at Siya ang bumubuhay sa mga patay. Ang pagbuhay sa patay ay gawain ng Diyos lang. Gawaing ang Diyos lang ang nakagagawa dahil sa Kanya lang nagmumula ang buhay. Bukod sa pagbuhay sa mga patay sa lumang tipan, kinilala rin ni Abraham ang Diyos sa Genesis chapter 18 verse 25 bilang judge of all the earth o hukom ng buong daigdig.
At maging sa bagong tipan, sinasabi ng Hebrews chapter 12 verse 23, lumapit kayo sa Diyos na hukom ng lahat o judge of all. Subalit pagdating sa talatang 22 na ating binabasa, bakit sinasabi dito nang amay hindi humahatol sa kanino mang tao? Kung sinasabi sa lumang tipan at sa bagong tipan na ang Diyos Ama ang hukom na humahatol sa lahat ng tao, bakit pagdating sa talatang 22 na ating binabasa, sinabing ang amay hindi humahatol kanino mang tao? Magkasalungat ba ang sinasabi ng Biblia? Hindi. Dahil kung itutuloy natin ang pagbasa sa talatang 22, makikita natin kung bakit sabi dito ang amay hindi humahatol sa kanino mang tao. Bakit? Sabi dito, kundi ipinagkaloob niya sa anak ang buong paghatol. Yun ang dahilan kung bakit hindi humahatol ang ama. Ibinigay niya ito lahat kay Jesus. Ang buong paghatol na gawain ng Diyos ay ibinigay ng Ama sa Diyos Anak. Maging ang kapangyarihang bumuhay. Nang malaman ng mga Hudyo na ipinapantay ni Jesus ang sarili niya sa Diyos, dahil sa personal na pagtawag nito sa Diyos bilang Ama, sinabi sa talatang 18 na pinagsikapan nilang patayin si Jesus. Ngunit imbis na matakot si Jesus sa banta ng kamatayan, hinarap niya ito at nagpatuloy siya sa pagpapahayag na siya ay kapantay ng Diyos Ama, maging sa kapangyarihang bumuhay sa mga patay at magbigay ng huling hatol na tanging gawain ng Diyos lang, na tanging gawain na ang Diyos lang ang makakagawa. Anong sinasabi sa atin ng mga talatang ito? Kung pinananampalatayaan mo si Jesus at kinikilala mo siya bilang sariling tagapagligtas at Diyos, hindi mo dapat katakutan ng kamatayan. Bakit? Dahil nasa kamay niya o nasa kamay ni Jesus ang kapangyarihang buhayin kang muli sa kanyang muling pagbabalik. Kung paanong sa John chapter 11, binuhay niya si Lazarus na 4 na araw ng patay. Ang anak ng babaeng balo sa Nain, sa Luke chapter 7, verse 7 to 17. At ang anak na babae ni Jairus, sa Luke chapter 8, verse 40 to verse 56. Binuhay silang lahat ni Jesus. Si Jesus na ating kinikilala, hindi lang bilang tagapagligtas, kundi bilang Diyos, ang may kakayahang bumuhay sa atin, kaya hindi tayo dapat matakot sa pagharap sa kamatayan. Ang huling pikit ng mananampalatayang namamatay sa mundong ito ay siya namang unang dilat niya sa piling ni Jesus. Hindi mananatili sa libingan ng ating mga katawang lupa sapagkat sinabi sa Biblia na bibigyan tayo ng Panginoon ng bagong katawang hindi na namamatay magpakailanman kapag tayo'y muling binuhay niya sa kanyang muling pagbabalik. Ang Panginoon Jesus din ang nakatakdang magbigay ng hatol sa lahat ng tao. Sinabi ni Pablo sa Romans chapter 8 verse 31 to 32. Sino pa ang makapaghaharap ng paratang at sino ang hahatol sa mga hinirang para sila parusahan? Gayong si Jesus, ang Diyos, ang siyang hukom na siyang magpapawalang sala sa lahat ng mga nanampalataya sa Kanya. Bakit? Dahil ang pagbuhay at paghatol ay ibinigay na ng Diyos Ama sa Diyos Anak. Kaya may kapanatagan tayo sa panahon ng kamatayan dahil tayo bubuhay ni Jesus at tayo haharap sa Kanya sa huling paghatol at hindi tayo natatakot. Dahil tayo ay ililigtas ni Jesus sa lahat ng kaparusahan. Paano ay pinapantay ni Jesus ang sarili niya sa Diyos? How Jesus makes himself equal with God. Jesus makes himself equal with God in authority. Ano-ano nga yun? Jesus equal with God. Jesus makes himself equal with God in attributes, in activity, and in authority. At para sa ika-4 at huling puntos, alamin natin kung bakit ipinagkaloob ng Diyos Ama sa Diyos Anak ang lahat ng authority o kapamahalaan sa muling pagbuhay at huling paghatol.
Basahin natin sa talatang 22. Sabi rito, sapagkat ang ama'y hindi humahatol kanino mang tao, kundi ipinagkaloob niya sa anak ang buong paghatol. Bakit? Bakit niya ipinagkaloob sa anak ang buong paghatol? Tuloy natin sa verse 23. Upang papurihan ng lahat ang anak na gaya rin ng kanilang pagpupuri sa Diyos o pagpapapuri sa Ama. Ang hindi nagpapapuri sa anak ay hindi nagpapapuri sa Ama na sa Kanya'y nagsugo. Anong sinasabi nito? Sinasabi ni Jesus sa talatang ito na kaya ipinagkaloob ng Diyos Ama sa Diyos Anak ang lahat ng kapangyarihan sa muling pagbuhay sa mga patay at huling paghatol ay upang papurihan ng lahat ang anak na gaya rin ng kanilang pagpapapuri sa Amang Diyos. Muli na namang ipinantay ni Jesus ang sarili niya sa Diyos Ama. Niloob ng Ama na papurihan ng lahat ang anak, gaya rin ng pagpapapuri ng lahat sa Diyos. Paano ipinapantay ni Jesus ang sarili niya sa Diyos? How Jesus makes Himself equal with God? Point number 4, Jesus makes Himself equal with God to be adored. Jesus makes Himself equal with God to be adored. Ipinapantay ni Jesus ang sarili niya sa Diyos na dapat din nating papurihan, sambahin at luwalhatiin. Sa Biblia, ang pagsamba ay ibinibigay lang sa Diyos. Kaya sinabi ng Panginoon sa Isaiah chapter 42 verse 8, Ako ang Panginoon na siyang aking pangalan at ang aking kaluwalhatian ay hindi ko ibibigay sa iba o ang aking mangkapurihan sa mga larawang inanyuan. Sinabi ng Diyos sa talatang ito sa pamamagitan ni Propeta Isaiah na hindi niya ibibigay ang kanyang kaluwalhatian sa iba ni ang kanyang kapurihan sa mga larawang inanyuan. Tanong, kung ang Diyos lang ang dapat papurihan at kung hindi ibinibigay ng Diyos ang kanyang kaluwalhatian sa iba, bakit ibinibigay niya kay Jesus ang kanyang kaluwalhatian? May salungatan ba ang mga bagay na ito? Wala. Ito ang sagot. Dahil si Jesus ay hindi iba sa Diyos. Diba sabi, hindi ibinibigay ng Diyos ang kanyang kaluwalhatian sa iba? Ngunit si Jesus ay hindi iba sa Diyos. Kung sinabi ni Jesus sa John chapter 10 verse 30, Ako at ang Ama ay iisa. Nangangahulugan ang Diyos Ama at ang Diyos Anak ay iisang Diyos. Kung ibinibigay ng Diyos Ama ang lahat ng kaluwalhatian sa Diyos Anak, sa makatuwid, ibinibigay niya rin ang lahat ng kaluwalhatian sa sarili niya dahil si Jesus at ang Ama ay iisang Diyos. Kung hindi pinapupurihan ng iba si Jesus dahil ipinapalagay nila na ito ay tao lang at hindi Diyos, anong sinasabi ni Jesus sa huling bahagi ng talatang 23? Basahin natin muli. Sabi rito, ang hindi nagpapapuri sa anak ay hindi nagpapapuri sa Ama na sa Kanya'y nagsugo. Ulitin natin, ang hindi nagpapapuri sa Ama, ang hindi nagpapapuri sa anak ay hindi nagpapapuri sa Ama. Sinasabi dito na kung hindi pinupuri ng sino man si Jesus bilang Diyos, hindi rin sila nagpupuri sa Ama. Baliwala ang pagpupuri mo sa Ama kung hindi mo pinupuri si Jesus bilang Diyos. Kundi tinuturing mo siya bilang tao lang. Bakit? Dahil mas pinili ng Amang Diyos na tanggapin mula sa lahat ng kanyang nilalang ang lahat ng pagsamba, papuri at pagluwalhati sa pamamagitan ng pagsamba nila sa Diyos Anak. Kaya kung nais mong papurihan ng Ama, matatanggap na lang ang mga papuri ito kung si Jesus ang ating sasambahin. Ito ang dahilan kung bakit gustong patayin ng mga pinuno ng Hudyo si Jesus. Dahil malinaw sa kanilang pangunawa
na kaya personal na tinatawag ni Jesus ang Diyos na kanyang Ama ay dahil ipinapantay niya ang sarili niya sa Diyos. Ulitin ko, kung mali ang pagkaunawa ng mga Hudyo sa gustong ipaunawa sa kanila ni Jesus na siya ay kapantay ng Diyos, si Jesus na mismo ang magtutuwid sa kanila at magsasabing hindi siya Diyos. Ngunit imbis na gawin ito ni Jesus ay lalo pa niyang ipinakita na hindi lang niya kapantay ang Diyos sa likas na katangian o attributes, kundi katulad ng Diyos siya din ay may authority o kapangyarihan na bumuhay ng mga patay at magbigay ng huling hatol. Ngunit hindi natapos doon. Sa halip, idinagdag pa niya na kaya ibinibigay sa kanya ng Amang Diyos ang lahat ng kapangyarihan ay upang maibigay sa kanya ang lahat ng kaluwalhatian na ibinibigay lang sa Diyos. Anong sinasabi sa atin ng mga talatang ito? Sinasabi sa atin ng mga talatang ito na kung nais mo talagang luwalhatiin si Jesus dahil siya ang tagapagligtas, dapat mo rin siyang alayan ng pagsamba at pagluwalhati na sa Diyos lang ibinibigay. Bakit? Dahil ang Diyos Ama at ang Diyos Anak ay iisang Diyos. Kung inaangkin ni Jesus na siya ay kapantay ng Diyos, dalawa lang ang pwede natin pagpilian na katotohanan. Una, kung hindi siya Diyos, nagsisinungaling siya. At dahil doon, hindi mo rin siya maaaring asahan na maging tagapagligtas. Ikalawa, kung nagsasabi siya ng katotohanan at napakarami niyang katibayang ginawa para angkinin kapantay siya ng Diyos, mananagot sa kanya sa huling paghuhukom ang lahat ng hindi naniwala na siya ay Diyos na nagkatawang tao at hindi tao lang. Gusto mo bang mapapurihan ng Diyos? Matatanggap lang ng Diyos ang lahat ng iyong papuri kung si Jesus ang iyong papupurihan. Bakit? Dahil sinabi ng Panginoon sa talatang 22 hanggang 23, ipinagkaloob niya sa anak ang buong paghatol. Bakit? Upang papurihan ng lahat ng anak na gaya rin ng kanilang pagpupuri sa Ama. Ang hindi nagpupuri sa anak ay hindi nagpapapuri sa Ama na sa kanya'y nagsugo. Kinikilala mo ba si Jesus na Diyos na dapat masunod sa buhay mo? Ipinagkakatiwala mo ba sa kapangyarihan niya bilang Diyos ang lahat? Kung sinasabi ng Biblia sa Hebrews chapter 1 verse 3 na nakasalalay ang patuloy na pag-inog ng mundong ito at lahat ng mga planeta at bituin sa buong sangkalawakan sa makapangyarihang kamay ni Jesus, gaano kalawak ang kapangyarihan ni Jesus? Hindi ba mas kaya niyang ingatan ang buhay mo kung magtitiwala ka lamang? Hindi ba mas maaasahan natin ang kanyang mga pangako kaysa sa pangakong ibinibigay ng tao at ng mundong ito? Paano ipinapantay ni Jesus ang sarili niya sa Diyos? How Jesus makes himself equal with God? Point number 1, Jesus makes himself equal with God in attributes. Kapantay ni Jesus ang likas na katangian ng Diyos. Jesus makes himself equal with God in activity. Kapantay ng nagagawa ng Diyos ang nagagawa ni Jesus. Point number 3, Jesus makes himself equal with God in authority. Kapantay ni Jesus ang Diyos na bumubuhay sa patay at magbibigay ng huling paghatol. At point number 4, Jesus makes himself equal with God to be adored. Kapantay ni Jesus ang Diyos sa kaluwalhatian. Bakit? Dahil siya at ang amang Diyos ay isang Diyos. Kung ipinagkatiwala ng Diyos Ama kay Jesus ang lahat, ngunit hindi mo kinikilala si Jesus na Diyos, kundi tao lang, wala kang aasahang pangako ng Diyos na mapapasayo. Ngunit kung kinikilala mong si Jesus hindi lang bilang tagapagligtas, kundi bilang Panginoon at Diyos na dapat mong pagpasakupan ng buong buhay mo at kalooban, makakaasa ka sa kapatawaran, kaligtasan at buhay na walang hanggan na ipinagkakaloob niya. At kung sumapit man sa atin ang araw ng kamatayan, makakaasa kang muli kang bubuhayin at bibigyan ng katawang hindi na mamatay. Makakaasa kang ililigtas ka na Jesus sa huling paghatol
upang kapag naibigay mo ang lahat ng kaluwalhatian at papuri sa Kanya, naibigay mo na rin ang lahat ng papuri at kaluwalhatian sa Diyos Ama. Bakit? Dahil si Jesus at ang Diyos Ama ay iisang Diyos. Manalangin tayo. Aming Ama sa langit, nagpapasalamat po kami sa kapahayagan ng iyong salita. At alam po namin, Panginoon, kung hindi ka namin kikilalanin bilang Diyos, paano namin ikaw magagawang sambahin? Paano namin lubusang tatanggapin ang iyong buong persona bilang tagapagligtas at bilang Diyos kung hindi ka namin kikilalanin bilang aming Diyos? Kaya Panginoon, dahil ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, nasa iyo ang paghatol, nasa iyo ang muling pagbuhay, ikaw ang tumutugon sa aming dalangin, ikaw ang nagpapatawad at ikaw ang nagpapagaling. Ang lahat ng yan ay makakamit namin kung kami ay magpapasakop sa iyo at kikilalanin ka bilang Diyos. Kaya Panginoon, magligtas po kayo sa oras na ito sa sino mang nais mong iligtas bilang Diyos. Sa sino mang, sa anumang paraang nais mo bilang Diyos. At kung sa anumang panahon o oras na gustuhin mo bilang Diyos. Tayo po ang pinakamataas na kapurihan at pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Ito po ang aming samudalangin. Amen.